Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay ikikwento ko sa inyo kung paano nga ba ako pumasa at kung ano nga ba ang mga nangyari sa exam namin noong 2016. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ako pumasa sa exam? Siguro kailangan talaga marami kang alam na Korean language vocabs. Pero sa akin hindi naman siguro ganun karami yung nasa ulo ko na Korean language vocabs. Parang ano din kumbaga para sinamahan din ng swerte. Paano ko nasabi yan? Ganito yun nung nasa room na kami at mag-i-exam na nga kami sa National University, yung venue namin nun. At nandun na nga kami sa room at may nagbabantay sa amin na isang Pinay at saka isang Koreano. Siguro nasa 35 yata kami sa isang room. Hindi ko sigurado pero basta lagpas 20 yun. Mga 30, ganyan. Di nag-umpisa na nga. Start na yung nung oras. Tapos alam nyo, ang una ko talagang ginawa. Pinagbubuklat ko agad kasi parang kada isang page nung test paper namin ay 5 question ba o 4. Pinagbubuklat ko agad yung mga reading. Tiningnan ko hanggang sa 3 page. Pagtingin kong ganun, sabi ko, parang alam ko to Tapos buklat ako ulit. Parang, yung sa tingin ko talagang kayang-kaya kong sagutan yung 3 page na yun na tag 5 question o 4. Tapos, pagkabuklat ko ng 3 page, balik na ako, umpisa ako sa number 1. Tapos ito ang matindi. Sa sobrang pagmamadali ko, siyempre excited ako kasi nga, ilang page yung nabuklat ko, alam ko talagang sagutan, tingin ko pa lang. Parang yung lahat ng pinag-aralan ko, yung lahat ng nasa ulo ko na Korean language vocabulary, ay parang nandun lahat sa exam namin. Kaya, kung masasabi ko, parang tinamaan din ako ng swerte. Ito na nangyari, no? Tapos yung sa pagmamadali ko na tingin ko pa lang doon sa number 1 na reading, na question, alam ko na agad na sagot, tingin ko pa lang, pero mag-iingat kayo mga kabayan. Kailangan kahit madaling tanong yan, karamihan sa mga madadaling tanong, dyan sila nagkakaroon ng panglito Yung panglito nila dyan, nandyan talaga yan Kaya kailangan doon sa madadaling tanong, basahin yung mabuti bago kayo pumili ng sagot. Dahil nga sa pagmamadali ko, namali pa ako sa number 1 na napakadali lang sagutan. Dahil nalito ako doon sa counting unit ng oras na ang dapat ay gagamitin ay pure Korean number. Ang nagamit ko, ang napili kong sagot ay yung Sino-Korean number. Kaya namali ako, dapat talaga ang ginagamit sa oras na counting units ay pure Korean number or native Korean number. Kaya kailangan mag-ingat sa pagsagot. Dapat sana ay may 1 point na ako na wala pa. Kaya doon sa pangyayaring yon ay parang natauhan ako. Sabi ko sa sarili ko, easy lang. Abay, kayang-kaya mo yan. Kailangan mag-ingat ka. Kaya parang natauhan ako dun sa pagkakamali ko na yun. Tapos pagdating sa number 2, talagang sinigurado ko na hanggang dun sa madadaling tanong. Na lahat na madadaling tanong, inilagay ko na sa utak ko na kailangan kong masagutan talaga kasi nagkamali na ako ng isa. Sayang. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga, At siguro, nung nandun ako sa number 21 ng reading, kasi 1 to 25 sa amin noon ang reading, saka yung listening sa amin noon ay 26 to 50. Bali 50 question sa amin noon. Ngayon yata 40 question na lang. Tapos nagtuloy-tuloy na. Tapos palagay ko talaga sa sarili ko, doon sa reading na 25 question, siguro ang palagay kong nasagutan ko na ay ng tama siguro mga 15 o 16 dun sa 25 na question sa reading. Kaya medyo pagdating ng listening, parang kampante na ako kasi ilan na lang yung idadagdag ko na para makapasa. Yun ang nasa utak ko. Sabi ko makalima o 6 na tama akong sagot sa listening ay sigurado papasa na ako kasi ang passing grade sa amin nun ay
naglalaro sa 20, 21 o 22 yung passing grade namin noon. Kasi kada taon nag-iiba sa amin eh. Hindi ko lang alam ngayon ha. Natapos na yung 1 to 25 na reading. Hindi mag-start na kami ng listening. Tapos napansin ko kasi nga ang medyo mahina na kasi yung pandinig ko eh. May diferensya kasi yung pandinig ko na. Medyo mahina na. At hindi na ako masyadong katulad ng iba na klaro pa talaga yung pandinig. Tapos nakita ko yung speaker na gagamitin sa listening sa amin. Parang ang liit ka ako ng speaker na yon. Baka hindi ko marinig yung question sa listening. Tapos napansin ko yung aircon sa likod namin. Garalgal eh. Ako, problema yata to ah. Ako, iniisip ko kasi, kailangan kong makasagot yung 4 na madaling tanong na 1 to 4 sa listening. Yun eh yung babanggitin lang yung salita, tapos hahanapin mo lang yung kasing katunog dun sa 4 na pamimilian. Yun lang yung kailangan kong ma-perfect na sagutan. Yun yung nasa isip ko. Kaya sabi ko, naisip ko, baka pwedeng ipapatay yung aircon. Kasi yung aircon, maingay, garagal yung tunog eh. Tapos di tumayo ako, tapos tinawag ko yung babae na nagbabantay sa amin. Sabi ko, ma'am, baka naman pwedeng pakipatay na lang yung aircon. Sabi niya, sir, mainit sir, hindi pwedeng patay ng aircon. Sabi ko, ma'am, medyo mahina kasi yung pandinig ko eh. Ay naku, problema yan sir. Sabi niya ganun, baka magka-apekto yan sa medical mo kung pumasa ka. Sabi ko, di, okay lang ma'am, kasi basta importante, makapasa lang talaga, makaano ko sa exam, makapasa. At talagang, sabi ko gano'n. Sige sir. Tapos nag-react na rin yung mga nasa likod ko, 2 babae. Kasi nga nasa pakadulo sila sa pakahuli. Ay sabi niya, oo nga ma'am, baka hindi namin marinig dito kasi nasa likod kami. Maliit lang yung speaker na gagamitin eh. Ayun, mabuti pumayag yung babae. Yun, di kahit mainit, nagtiis kami. Para marinig lang namin ng klaro yung sa listening. Ayun, yung 4 na babanggitin lang, tapos yung kasing katunog nun, ihahanapin mo lang dun sa multiple choice na 4. Yun, nasigurado ko talagang sagutan yon. Tapos pagdating nga dun sa mga sa listening ng yung mga picture katulad niyan, yan, nakasagot pa ako ng ilang tama dyan. At ang na-score ko nga nun sa exam ay naka 21 ako. Ang passing grade namin nun ay 20. Sumubra pa ako ng isa. Pero kung nasagutan ko ng tama yung number 1 na binanggit ko kanina na nagkamali ako ng sagot, eh baka naka 22 pa ako. Kaya nakasubra pa rin yung passing grade ko. Ang pinaka-importante talaga mga kabayan, kailangan mong mag-memorize ng maraming Korean language vocabs para pumasa sa exam. Yan ay sa akin lang. Yan lang ang masasabi ko. At may nabalitaan nga ako na may nagsasabi na madali lang daw ang exam namin noon sa EPS topic exam. Ito lang ang masasabi ko mga kabayan, Kung madali ang exam namin noon, sa 19,000 na nag-exam, sa paper-based test lang yon ha, hindi kasama ang computer-based test. Sa pagkakaalam ko, sa paper-based test ay 19,000 kaming nag-exam. Ang pumasa ay 4,200 lang kami na pumasa. Hindi ko pwedeng sabihin na madali ang exam namin noon. Nakadepende yan kung marami kang alam na Korean language vocabs. Kung marami kang alam na Korean language vocabs, ay madali na lang para sa iyo ang exam. At kung madali lang ang exam namin noon, ay marami sanang pumasa. Dapat doon sa 19,000 na yun na nag-exam, baka ang pumasa doon ay nasa 15,000 kung madali lang ang exam. Tapos may nabalitaan nga ako na nag-exam ngayong taon na ang sabi nga niya ay madali lang daw ang exam ngayong taon. Pero bakit ang dami pa rin bumabagsak? Diyan sa exam na yan ay minsan din tatamaan ka na talaga ng swerte. Katulad ng nangyari sa akin na halos lahat ng nasa ulado ko na Korean language vocabs ay halos lahat yun ay lumabas sa exam. Hindi man ganun karami yung alam ko,
Pero yung karamihan na nasa ulo ko na Korean language vocabs ay halos lahat yun ay lumabas sa exam. Na minsan ay tatamaan ka rin ng malas. Katulad na lang nung nabalitaan ko na nag-exam daw ngayong taon na ang nagka-problema ay yung mouse ng computer. Ito yung masasabi ko sa mga mag-i-exam at mag-i-exam pa lang ngayong taon. I-check nyong mabuti yung mouse ng computer kasi nga yung nabalitaan ko, pag i-click na raw niya yung sagot, ay hindi raw maklik yung mouse ng computer, hindi raw masilik yung sagot dun sa computer kasi nga may problema yung mouse ng computer. Isipin nyo, nung natapos yung exam, dun sa unang tanong daw ay hindi daw maklik yung mouse ng computer. Tapos nung natapos na yung exam, kasi sa computer-based test, pagkatapos ng exam ay malalaman mo na agad kung ilan yung nakuha mong sagot at kung pumasa ka o hindi. Ngayon, ang nangyari doon sa nagka-problema na yun ang mouse, ay isa lang ang kailangan niyang tamang sagot para pumasa. Ayun ang problema. Kaya naghihinanakit yung isa kasi nga, kung naklik lang niya agad yung tamang sagot at hindi nagka-problema yung mouse, ay sana ay pumasa siya. Ang masasabi ko, doon sa mga mag-i-exam pa lang ngayong taon, i-check nyong mabuti ang mouse na yan. Baka yan pa yung magdala sa inyo para bumagsak sa exam. At ang masasabi ko rin, sa exam namin noon at sa exam ngayon, ito yung masasabi ko. Ang malaking pagkakaiba sa exam namin noon, kasi sa amin noon, 50 question lahat ang reading sa listening. Ngayon ay 40 question na lang. Nabawasan siya ng 10. Malaking bagay yun. Kasi kung maraming tanong, marami kang chance na makachamba. Kasi maraming tanong eh. Saka ang passing grade ngayon ay halos pareho lang. Kaya mas maganda talaga yung sa amin noon dahil marami kang chance na makasagot ng tsamba. Kasi maraming tanong eh. Hindi natin pwedeng sabihin na madali ang exam namin noon at madali din ang exam ngayon. Lahat yan ay nakadepende sa pagsisikap mo sa pag-aaral ng Korean language. Nakadepende yan sa tao. Kung ikaw ay kukunti ang alam na Korean language vocab, ay siyempre mahihirapan ka sa exam. Ngayon, kung marami kang alam na Korean language vocabs, ay easy na lang yung exam na yan. At may isang tips pa ako sa inyo mga kabayan, yung alam ko ginagawa to ng iba eh. Pero sabi nila, effective daw to eh. Para pumasa sa exam. Yung maglalagay ka, bago ka mag-exam, bago ka pumasok dun sa exam room, ay sabihin nyo ninyo, para mag-exam, ay maglagay daw ng barya sa ilalim, sa medyas, sa sapatos, sa loob ng sapatos. Maglagay daw ng barya. Effective daw yun para pumasa sa exam. O kaya, kahit papel, basta pera. Pero sa akin naman, di ko ginawa yun eh. Pero, wala namang mawawala eh. Kung may extra kang barya o papel, pwede mo nang ilagay sa ilalim ng sapatos o sa ilalim ng medyas. Wala namang masama kung gagawin mo yun eh. Kumbaga yung mga ganung bagay para magkaroon ka lang ng kumpiyansa. Kumbaga bawas ka ba rin. Uy, isipin mo kasi, papasawak sa exam kasi meron kang kumbaga anting-anting. Wala namang masama kung susubukan nyo. Ano naman yun eh. Nasa tao naman yan eh. Basta, ito lang masasabi ko mga kabayan, pag may pagsisikap, may tagumpay. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood. At sana'y nagkaroon kayo ng idea para pumasa sa exam. At magkita-kita ulit tayo sa susunod kong upload ng video.